Hi guys, today sagutin lang natin yung mga questions on how to withdraw dito sa crypto. Like for example, Bitcoin, or kung meron kang airdrop, or if nagkaroon ka ng profits is paano nga ba i-withdraw yung profits na iyon, yung crypto mo, yung Bitcoin. And sa mga nagtatanong, ang daming mga questions dito. Ito step by step natin na gagawan ng ideas or guide guys, no? So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So dito guys, bibigyan ko lang kayo dito ng insights, especially sa mga nagtatanong. Again, we're just answering questions lang dito. And itong video natin today does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights lang dito, as well as to share my experience sa mga nagtatanong guys, no? So dito, if ever man na meron kayong application na ito, pwede nyong gawin dito na mag-withdraw, no, papunta sa GCash, papunta dito. So meron tayo ditong 5,448. So dito natin ipapasok yung crypto natin sa mga nagtatanong, no, kung paano nga ba i-withdraw yung kanilang profits, yung airdrop, as well as yung for example, crypto nga, no. So ngayon, balik lang tayo dito sa app na ginagamit natin. Ayan. So dito guys, if ever man na nakapagpa-verify kayo dito, may use mo yung pinaka features ng P2P trading guys, no. Ito. So meron ditong option ng P2P trading. Ayan, as we can see, ayan, andito sa gilid. And then sa my home tab lang, ito. Ayan. So dito sa my home tab, once na sinelect mo ito, may kita mo yung P2P trading, no. Ito. So select lang natin itong P2P trading. Pwede ka na dito mag-sell, no. Ito, merong option ng sell. Ayan, so you can sell, like for example, payment methods is GCash. Ayan, and then apply mo lang. Masasort na yan guys, no. Lalabas na dito yung mga available order limit, no. So balik muna tayo dito kasi para ma-cash out, kailangan muna naka-USDT yung pinaka-asset mo, no. Though pwede naman Bitcoin directly, pero sa volatility reasons, USDT muna yung ginagawa ko guys, no. I'm just sharing my strategy dito. Pwede naman dito may mga option ng USDT. Merong USDC, BTC, Ethereum, pero in my own strategy, dahil volatile ang BTC, ay kino-convert ko muna siya into USDT, no. Para pag-convert is hindi volatile yung adjustments, or hindi nagkakaroon ng discrepancy sa amount, no. So, punta lang ako dito sa trade, dito. Ayan. And then, select ko lang dito yung convert or spot, guys. No? Pwede naman convert para mas mabilis. Ito. Ayan. And then, say for example, meron akong, sabihin na lang natin, meron akong Solana. So, for example, meron akong Solana, no? So, select ko lang dito. And then, Solana. It depends ito, guys, kung ano yung available na airdrop. For example, meron kang na-receive na airdrop, no? So, select mo lang dito sa from, and may option dito itong down na icon na ito. So, select mo lang siya, and then lalabas na yun guys, no. So, for example, Bitcoin na lang, BTC, no. So, select natin BTC, and then magko-convert lang ako dito, for example, 10 USDT. So, 10 USDT. Ayan, and then preview quote lang, and then convert, no. So, ayun, converted na siya. Meron akong pinaka-USDT doon na nakuha. Ayan, 10 USDT equivalent in BTC. Makikita mo naman dito guys, no. So 9.99 in USDT kasi meron pang pinaka conversion fee na I think 0.00 something lang, maliit lang. And then done ko lang ito. So pwede naman dito guys sa may trade, tapos sa spot. And then select mo lang dito sa taas, may option dito na makikita ka. So once na sinelect mo itong pair or tinap mo itong pair dito sa taas, ito. So, tap lang natin. And then, dito sa spot. And for example, BTC USDT. Ayan. Pwede mo siya dito i-limit order. Ayan. So, select ka lang dito sa baba. Dito sa green na to. And then, if ever na 10 USDT, meron ditong USDT na portion. Ito.
So, select mo lang dito and then 10 USDT and then done and then sell guys, no? Ayan. And then since dito guys, wala tayong BTC, pwede mo siya i-select dito or i-tap and then transfer crypto. Pwede naman na once na sinel mo ito, sinelect mo, ay pwede mong i-select tong transfer crypto guys, no? And then like for example 0.0011 and then done, confirm. And then dito may available BTC or kung ano man yung airdrop na nakuha mo na crypto, and sell BTC lang and mako-convert na yan guys, no? Since dito natin na-select sa may green na portion, which is the buy and sell order book. This one is if ever na gusto mo na siya ibenta, pwede mo siya dito i-select, no? So limit order yung ginamit natin. Pwede naman market order. Ayan, mas instant yung market order, pero meron lang certain fees dito guys, no? Just like convert na ginawa natin kanina. So meron na tayo ditong pinaka USDT. So meron lang ako ditong naiwan kanina, pero dumagdag na yung more or less 20 USDT kasi dalawang beses tayo nagkaroon ng transaction. So ngayon, that's the time na pwede na natin siya na i-withdraw papunta dito sa GCash natin, no? So ngayon, punta lang tayo dito sa my home tab and then select lang natin itong P2P trading, itong option ng P2P trading dito. And then like for example, dito sa my sell, no? For example, ito mas mataas yung pinaka completion rate niya. Ito. So, nasa 99.48, tapos yung rating niya is 99.54. Ito. So, ito yung pipiliin natin guys, no? Ayan. So, this is only an example guys again. So, select ko lang itong sell. And then, dito guys, no? So, if ever na first time mo lang na set up yung pinaka P2P trading mo, tapos papunta sa GCash, this means na manghihingi pa siya dito ng details, no? Sa end ko ay na-set up ko na. So, simple lang naman. Follow mo lang dito yung pinaka-simple steps. So, for now, select na natin dito 10 USDT or like for example 9.98. Ayan. So, 556.78 yung makukuha natin. Ayan. Ayan. Worth 9.98 USDT. So, dito, sell USDT lang. And then, GCash, yung pinaka-payment method ko. So, ngayon, meron tayong 5,448 sa GCash natin. And let's go back dito. Sell lang natin to. And then, verify ko lang. Dito, naka-passkey. And 2FA, if ever na 2FA yung naka-setup mo, no? So, ngayon, sabi dito, I'm online. So, dito guys, ayan, makikita natin. Pwede mong gamitin yung chat. Ayan. And then, meron ditong disclaimer na stay vigilant and trade safely, no? So, select natin yung my badge as well as maganda yung completion rate and then maraming transaction. Isa sa mga criteria ko yon na okay yung merchant na yun, no? So, dito, I've read and understood lang and then okay. So, sabi nga niya dito, please be patient lang. So, wait na lang natin guys na mag-reflect yung 556.78 sa GCash natin, no? Ayan. So, dito, pwede nating sabihin na GCash details in my profile. Then, thank you. And then, wait na lang natin na ma-send yung exact amount dito before natin i-release guys, no? So, always double check. So, yun, meron na siya dito pinaka payment proof na sinend. First thing is to check muna natin sa GCash natin if nag-reflect na 548.02. So, open natin itong calculator natin. So, 5,448.02. Yan yung laman ng GCash natin. And then, i-add lang natin yung 556.78 plus 556.78. Ayan. So, dapat meron tayong 6,004.8, no? So, refresh lang natin siya. Ayun. So, nag-reflect na dito, guys. Next thing na gagawin natin is to release, no? So, release now. And then, I've received the full amount and agree to release the crypto, guys, no? Ito. So, tinabunan ko lang yung number ko just for security reasons. Ayan, select ko lang and then release crypto, no? And then 2FA to verify. And then, yun. So, ganun lang siya guys, kasimple. We have this
transactions, order completed na rin. And dito, nag-reflect na rin sa GCash natin. So, yun. Hope you get some insights, ideas sa mga nagtatanong paano nga ba i-withdraw yung profits nila. And yung mga official link naman na ginagamit natin, lalagay ko na lang sa description ng video na ito para na rin makaiwas sa mga phishing links online, guys, no? So, that's the purpose ng ating official link. So, yun, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.